Ma'am, iba yung lungkot ko ngayon kasi mali-mali gawa ako sa forms at iba yung epekto sa akin kasi bago pa lang ako. Yung mga kasamahan ko, biniblame nila ako na di ko alam, nagtatanong naman din ako. From Teacher Les. Hi teachers! Hi future LPDs! Kumusta? Kumusta? Okay, sa nabasa ko, slight din naman talaga nakakalungkot. It's valid na may maramdaman tayong ganito. Lalo na kapag baguhan talaga tayo. Paunawa lang po, ulitin ko po. May iba't iba po tayong perception, may iba't iba tayong experience at paniniwala. And here dito sa channel ko, sa account kong to, ang sinishare ko po sa inyo is based on my experience and based on my observation. At depende rin po sa mga tinatanong ninyo sa akin. Una sa lahat, sabi ko nga, valid yung nararamdaman ninyo. Sino rin ba ako? Dahil ako rin po sa una nangangapa din po ako. Kung alam nyo lang, mukha lang akong kaka-perfect ng score dyan. Parang ang galing-galing. Pero behind that, nai-stress din po ako, umiiyak din po ako. Pero bilang isang guro, lalo na kung papasok tayo sa DepEd, sabi ko nga doon, patibayan ng sikmura, patibayan ng pag-iisip, ng damdamin. Kailangan tumatapang tayo. And it's part of our journey. Part yan ng experience natin para matuto tayo at mas tumatag. Iba-iba rin kasi yung mga environment ng school. May mga teachers kasi na kanya-kanya. May mga teachers na pwede mong hingian ng tulong. Iba-iba ang tao, iba-iba rin ang mga teachers. And some of them, maiintindihan mo, bakit hindi natin sila matanungan? Kasi we do not know na may stress din silang pinagdadaanan, busy rin sila. But as a novice teacher like me, ako rin yun din yung question ko. Diba, sila yung may alam? For the school naman for the learners naman. Bakit hindi tayo tulungan or bakit hindi tayo i-guide tayong mga bago? Pagkatapos, kapag nagkamali ka, dun ka sisisihin. Pagkakaisahan ka, pag-uusapan ka na hindi ka marunong magtanong. Maraming ganyan. But sometimes, maiintindihan mo din yung iba kung bakit hindi ka nila matulungan agad. Lalo na yung mga matatanda. Yung iba kasi natataranta din sila, na hassle, ganon. Kaya hindi rin natin sila makukulit talaga. Pero hindi ko nilalahat. Alam nyo ba, based on my experience, I am so blessed. Lagi kong pinagpipray tuwing may pupuntahan akong school. Walang perfect na school akong napuntahan. But I am blessed. Kasi lagi kong pinagpipray kay Lord, Lord, dalhin mo ako sa healthy environment. Yung mga teacher, tutulungan po nila ako. And walang imposible, lahat po ng yon ay sinagot ni Lord. Honestly, until now, sobra po talaga akong kinikilig. Lalo na sa mga teacher talaga na matatagal na kasi sila talaga yung nag-guide sa akin. Oops, nakakabitin ng oras. Let's have part 2. Nilulook up ko talaga to kasi kabilang po kayo sa mga naging inspirasyon ko. From Teacher Pearl. Hi teachers! Hi future LPDs! Kumusta? Kumusta? And now let's have part 2 about the experiences of novice teachers. Actually, itutuloy lang natin yung usapan about sa forms na nagkamali si Ma and parang nabiblame pa siya na hindi siya nagtanong. Or like that, na nalulungkot siya kasi mali yung mga nagawa niya. At ayun nga, sabi ko nga po, valid lang yung nararamdaman natin. Okay lang po magkamali. Ang mali, kapag hindi pa tayo natuto sa pagkakamali natin. So, ano ba yung mga dapat gawin kapag ganito yung mga na-encounter natin? Me, ano ba yung ginagawa ko? Kasi kapag may ginagawa talaga ako, grabe ko, sino-sino yung mga tinatanong ko. Alam nyo ba, sa lesson plan, yung mga tinatanong nyo yan sa akin, yung mga nakikita nyo sa demo, sa totoo lang po, nagtanong lang din po ako sa teachers. Kasi wala akong tiwala sa sarili ko. Hindi ganun kataas yung tiwala ko sa sarili ko. Kaya ko. Pero lagi kong gusto ng support. Parang gusto ko lagi akong may bala na galing sa teacher para sigurado ako sa gagawin ko. Kaya ang pinakamahalaga, bilang isang baguhang teacher, magkaroon tayo ng communication, connection. Connection ang pinakamahalaga. Kailangan may mga kilala ka ring teacher. Pwede rin yung matatagal na or mga bago na katulad mo na pwede kayong mag-share ng mga files na mga dapat gawin. Yun talaga una. Kailangan may kilala kang teacher na pwede mong tanungan. Pangalawa, kung wala kang matanungan, social media, Google, YouTube, nandyan lahat. Lahat ng forms, makikita nyo na sa YouTube, lahat yan, may mga tutorial na sa totoo lang. Paano gumawa ng lesson plan, mga visual aid, nasa social media na lahat yan. Pero paalala ko lang, yes, nasa social media na lahat. Ito lang, is like nai-stress ako. Halimbawa sa akin, okay lang naman, pero sa totoo, nabibigyan din ako ng stress neto. Lalo na kapag hindi ako nakaka-reply sa lahat, parang nagigilty ako. But I know na naiintindihan nyo ko na hindi naman 24/7 akong pwedeng mag-reply sa mga chat. Kapag naghahanap kayo ng mga files, ng mga document,
Kung hindi kayo nare-replyan, intindihin niyo po. May mga panahon na ganyan. Ang ginagawa ko, talagang nanonood ako ng video. Talagang naghahanap ako, talagang nag-i-stalk ako kung saan yung instruction niya, kung saan ko pwedeng hanapin yung files. Hindi naman po kasi sa lahat ng bagay, pwede nating ipadirect sa atin yung mga gusto natin. O, alam niyo na, sa lahat ng mga humihingi ng script, lesson plan, curriculum vitae, or anything files, reviewer. Ulitin ko, nasa Google Drive lang po, hanapin niyo lang po. Nasa bio na po yung FB ko. And paalala lang po, hindi po ako nagtatrabaho sa PRC. Kidding aside, hindi to joke. Totoo to. Pero goods tayo. At yun na nga, balik tayo doon. Ma'am, huwag ka nang malungkot. Okay lang po yan. Babawi na tayo ngayong school year. Okay lang po magkamali. Pero yun po, pag may kilala tayong pwedeng tanungan, huwag po tayong mahiya. Dismiss, sa totoo lang ako rin po, sobrang nangungulit. Minsan iniisip ko nga, kukulitan na sa akin to, nakakaabala ako. Pero hindi, gagawin ko po, hindi po ako mahihiya. Hindi naman po para sa akin to. Para rin naman sa paaralan at para sa mga bata. And after na ako yung matulungan, maturuan, isi-share ko rin sa iba. At yun lamang po. Thank you po.